Right. Night ride sa gabi. Sabi na. Ano tayo? Pabalik na ulit ako ng Manila. So dito tayo sa Batangas. Ito, Batangas City. Yeah. Galing tayong ride nung nakaraan sa sa Real. Tapos dito tayo. Yung Real na yun, yung 4 na oras. Ano yun eh? Sa Liavac. Barangay yata yun, Barangay Liavac. So yung Liavac na yan ay yung sakop ya, siya eh. But nung naligaw kasi kami, so wala na siya sa Waze kasi. Nasa Waze siya, may finish line marker. Pero yung finish line marker niya, walang karsada. Yung ganun yung eksena niya. Wala siyang karsada. May finish line marker pero walang karsada. So yun ang doon, medyo funny doon. Pero may nasa way siya. Liavac Nature Camp. Napagandang, ganda ng lugar. Kung hindi ka, kung medyo maselan ka sa kung medyo maselan ka sa tulugan, hindi sa yung place kasi tent ka lang talaga doon. You can only rent a tent or bring your own tent. Dahil yun lang ang may offer nila doon. At ang additional na may offer nila doon is yung experience mo ng immersion with nature. Yan, ganda. May batis doon. Ganda yung batis. Try to visit the place. So yun yung Liavac. Kung familiar kayo doon sa Camp Awol, actually yung Camp Awol, ayun, din yun, yung malapit doon, pero hindi siya malapit na like from Liavac Nature's Camp, parang mga 9 kilometers away pa yata ang ang Awol. Yung Awol camp, parang campsite din siya eh. Camp Awol, ayan, Camp Awol, sorry. Hirap pagsalita na nakabalaklava kasi hindi pwedeng walang balaklava, nadikit sa anit natin yung yung helmet. Una, masayang yung helmet, maninis-nis. Pangalawa, babantot. Pangatlo, sakit sa ulo kung dumidikit yung helmet sa sa ulo mo. Kasi kalbo po ako eh. Buha kalbs tayo mga pamangkin. So dumidikit siya eh. Sakit eh. Kumakapit yung maliiksi kong tumutubo kong buhok doon sa kung batuhin yung aso naman to. Wawa naman yung aso. Hindi ka lang binabato niya talaga yung aso. Parang tinataboy lang niya. Pero anyway, based sa mga dati kong mga vlog, mahalin natin ang mga aso, pusa, mga hayop. Kakampi natin yung mga yan. Hindi natin kaaway yung mga yan. Kababait ng mga yan, siguro. Yung mga aso at pusa ay napakababait ng hayop na yan. Yung mga pets natin na yan. So huwag natin silang saktan. Wala yang alam kundi mahalin kayo. They know nothing but to love you. And they know what everything they know. Ay, ano bang paano ko ba English yun? Pa-English pa kasi. Nalito tuloy ako. Butas. Napakadaming truck na ng gantong oras kasi palift ang truck van. Alam ko tatambay pa tong mga to dun sa bago pumasok ng Startol kasi alam ko bawal pa. Sakto silang makakaalis or makakalabas. Actually kasabay ko yung asawa ko eh. Paluwas din siya. Since nga galing akong ride, so dala ko tong motor.
So luluwas ako ngayon nakamotor. So arrival daw natin sa ano is sa bahay is 10:19. So 1 hour and 22 minutes. Ayan. Ano ang gasolina? Okay. Pwede naman siya magpagas bukas na. Bukas kasi tayo may kailangan kong pumunta ng ano, ng Triumph. Dahil nag-check engine tong sasakyan natin nung papunta tayo ng ano, ng Real Quezon. Nag-check engine siya. Hindi ko alam kung bakit. Baka nabasa lang naman sana yung sensor, yung oxygen sensor daw. Kasi ngayon na wala na siya eh. Wala na, hindi na siya check engine ano. Pero I still wanted it to be checked by the professionals para wala kang agam-agam. Hey, sinibak tayo ng PG1 ba yun? Oo. Ganda motor niya, nakakatawa. So yun, ano bang magandang pag-usapan pagka nagda night ride? Ano? Night ride sa gabi. Mga ride na ngayon, mga title. Night ride sa gabi, breakfast ride sa umaga. Napapalingon ako sa likod kasi meron akong bagong padali dito sa bag ko dapat sa harapan. Nilagay ko dito sa likod kasi ano, yung isa na naipit ng trunk ng ano, ng pickup. Naipit ko siya. So sira yung isang lock, so gagawa ko pa ng paraan. So itong isa nilagay ko na lang sa likodan na yun. So medyo kinakapaka ko pa siya. Tamang duda ako baka malaglag. So ito, this is Batangas pag gabi. Madiwanag pa rin ng Batangas. May mga nightlife din kasi dito. Pero parang pasakit sa ulo yung helmet ko. So madaming truck ganito itong panahon, ganitong oras kasi paluwas to mga to eh. Well hopefully anyway yan, yung mga truck na yan ang pansin ko lang madaming truck naman ang nagpa-follow pero madaming hindi doon sa part na dapat kasi ang truck ay ang takbo lang nila sa expressway 60 kilometers per hour. So dapat 60 lang ang takbo nyo kasi lalo pag may laman yung mabigat yung dala nyo, delikado kasi na alam nyo naman ang pag the heavier you are, the less effective your brakes. So dapat, kaya advisable is, actually it's not advisable, it is the law. Nakapost naman dun sa mga areas doon na may mga signage sa expressway na trucks and buses should keep their speed at the maximum of 60 kilometers per hour. So yun yung pinaka safe na ano yun. Nataklob sa ilong ko yung balaklak. Yung baka pagsalita ng maayos. So yun, para safe tayong lahat. Alam niyo naman yung mga insidente sa SCTEX, mga minsan hindi niyo makontrol yung sasakyan na wala ng preno, diba? Let that be a lesson. At parang umuulan sa Maynila. Mukhang maliligo tayo ng maliligo tayo ngayon parang madagim So malalaman kapag nabasa na naman yung sensor kung pag umulan. Actually may kapote naman ako, katamad lang magsuot. Oo nga, walang stars. Parang naulan yata ang kasa kamay nila. Di basa ang gagawa. Hindi ko pa naman dala yung waterproof ano ko. Anyway, nakidlat-kidlat siya mga pamangkin. Scary. Nakidlat talaga siya.
So bilisan natin ng konti dahil kumikidlat-kidlat siya. So yun. So problema ko na naman yung wind noise. So ito, night ride sa gabi, no? Parang umuulan talaga sa Maynila. Kasura. Lakasan natin yung ox natin. Ang umuulan siya, no? So bilisan ko ng konti kasi parang baka naman hindi tayo abutin naman ng ulan. Pero pag inabutan ng ulan, at least nasa may kapagsuot ng kapote. Pero hopefully sana hindi umulan, ano? Sana hindi tayo abutin. Pero kami kilat-kilat siya. Malamig yan. Gabi pa naman. Well, nature yan. So laking tulong ng Oxlite natin, ano? At isa papakinabangan natin yung Oxlite. Wala, nakakidlat-kidlat doon. Ang pangit ng daan dito. Yeah. Isang 3 bars lang ang ating gasolina. Sana umabot naman to. Bukas na lang tayo magpagas ulit. Wala talagang stars dun. Pili ko talaga ulan. Malakas yung ulan dun sa Maynila. Malamig to. Dadaan na ako sa Petron. At magsusuot tayo ng kapote. So yun, concentrate muna tayo sa daan, mga pamangkin, ano. Gabi, night ride. Mahirap pagdadaldal habang mabilis ang takbo natin sa expressway, ano. Pero hindi tayo mabilis ng sobra. Speed limit lang tayo. Anyway, enjoy the ride, mga pamangkin. Enjoy the night ride sa gabi. Sa Startol, S-Lex at Paranaque. Anyway, yeah, okay. Enjoy the ride. Hell yeah. Alright. Big. lamig. Kaya nung nakaraan sa nag-ride kami ng na naka full gear ako eh.
Nakagiro pa din naman ako ngayon. Naka-jersey lang ako pero may pads naman to. Mga pads yan. Ang init. Okay yung umaga eh. Kaso yung after ng mga tipong tinamaan ka na ng inabutan ka ng alas 9, alas 10. Yan. Grabing init na. Pagdating namin sa venue, sakit na ng ulo ko. Naligaw pa kami. Pagdating namin sa venue, sa location, ayun, sumakit tayong ulo ko kasi nga sobrang init ng riding gear. Mas nakakatakot siya kapag alam mo yun, nakakatakot yung sobrang init. Mas okay siguro na kung ano, halimbawa may jersey ka, padded tulad dito, mas okay siguro yun pagka mainit sobra. Pero pag mag-high speed kayo, wear protective gears. Dapat marami kayo dalang bag siguro. So kung nga din bumili ng top box para mas madali yung access. Ang panyer kasi pag nagbukas ka ng gamit ay kasama pagka hindi maganda yung patas mo, hindi ka gulo. Anyway, yeah. So concentrate muna tayo sa driving natin. Yung kabila, nagkatrabaho pa sila. Layo ko pa. Wala na. Dito tayo sa Petron. Sakto naman to. Sakto nasa Petron tayo mulan. So wait lang, ano muna tayo?
Mag-gear for rain muna tayo ha.